Hello guys! What's up? So for today's video, itutuloy na namin ang part 2 ng ating pagpunta ng Baguio. So ito na yung hapon kung saan pwede na kaming mag-uli dahil naibaba na namin ng aming mga luggage sa aming tinutuluyan. So hala, samahan nyo kami at tayo ay mag-explore. Heto na nga at pababa na ulit kami dahil syempre sayang yung oras, sayang yung moment. Kailangan natin i-explore ang ganda ng mga streets at lugar dito sa Baguio. At syempre para ma-experience ulit natin yung sobrang lamig na klima dito sa Baguio. Kaya wala na kami sinayang na oras, kundi nagbaba na kami ulit at heto, maglalakad at mag-explore muli. At heto na nga, itutur namin kayo dito sa Baguio. So ito naglakad-lakad na nga kami. Kung mapapansin nyo ay medyo maliwanag pa, 'di ba? Kasi mga alas 5 na yan ng hapon nang magsimula kami bumaba mula sa aming tinutuluyang hotel, Hotel Vivo. Alam nyo, ang ganda dun, promise. Kaya kung pupunta kayo dito sa Baguio, actually napakadami naman dito mga hotel na pwede nyo tuluyan, na affordable din naman, basta't masarap at makakapag-relax kayo. Ayan. So mapapansin nyo dito, lahat ng mga taong nakakasalubong namin ay mga nakatalukbong, mga naka-jacket, mga naka-hood. So wala kang makikita ditong nakasando. Ewan ko na lamang kapag ikaw ay nagsando at nag-backless dito, ay napakatapang mo naman talaga. So ayan, makikita nyo dito yung pinaka-garden nila. Malapit ito sa Burnham Park. So ayan, naglibot-libot ulit kami. Dito nga lang talaga sa Baguio, nakakatawa. Kasi kapag sinabi nilang walking distance, naku, it's a scam mga kapatid. So yung 5 minutes mo, yung 5 minutes na sinasabi nila, 30 minutes yon hanggang 1 oras. Napakalayo. Pero sabi nga nila, ang paglalakad daw dito baliwala. Kasi hindi ka naman talaga papawisan. Ayan. So ang dami nang tao. Pero actually, yung mga nakikita niyong tao dito, hindi pa yan madami ha. Kasi yung araw na pumunta kami dyan, Friday pa lang yan. So, kukundi ba lang talaga yung tao. At sinasabi ko sa inyo, pag pumunta kayo dito ng Baguio, dapat talaga patibayan dito ng binti. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, puro lakad, puro akyat. Syempre, pataas, 'di ba? Kaya kung mapapansin nyo, ay pagaling talaga ng tuhod. So, kahit hindi ka tumatakbo, hihingalin ka. Pero, hindi ka papawisan. Syempre, Baguio lang talaga to. So, isang hakbang, isang hingang malalim. Hi, salamat po. At ikaw ay buhay pa. Chares. Tapos, grabe no, ang ganda talaga ng Baguio. As in, sobrang ganda. Parang binayaran mo yung klima dito. Mura lang din naman yung pamasahe. Kasi yung pamasahe papunta dito, magbabas ka. Kung commuter ka, at gusto mo lang yung makapunta ka lang ng magaan-gaan sa budget, yun ka lang sa regular aircon na bus, na nagkakahalaga lang naman ng parang nasa 600 plus. So, kaming dalawa, nagbayad na kami ng nasa 1,300 plus. Dalawa na kami, di ba? One way yun. So, kung gusto mo naman medyo marelax-relax din naman na upuan, may much na mas mahal-mahal doon. Pero doon na lang tayo sa, sa budget friendly. So, ayun na nga. Akala ko talaga prepared na ako dito sa Baguio kasi nagdala ako ng jacket. Nagbili pa kami dyan ng sombrero. I mean, yung parang bonnet. Kasi nga, grabe, parang naninigas yung ulo ko sa sobrang lamig. So, ayun. So, ang presko talaga ng hangin dito, parang lahat ng problema mo, sinasabi ng hangin na mamaya ka na, ginawin ka muna. Ganong level. Ang lamig dito, tagos hanggang kaluluwa. Yung sipon mo, naku, magbabakasyon din. So, ayun, pagdating nga namin dito, sabi ko nga, ay, kaya ko to. Sanay ako maglakad, sanay ako sa lamig, kasi gusto ko ng malamig. Pero grabe, wala pang 10 minuto, wala pang 1 segundo. Guys, pwede bang umupo kahit walang upuan? Pwede bang yakapin ang sarili ng sobrang higpit? Kasi talagang kailangan mo dito ng kayakap sa sobrang lamig. O, diba? Syempre, hindi kompleto ang Baguio kapag walang kain. Ayan, nakikita niyo yung mga pagkain yan? Yan, titikman natin lahat yan. So, dito nga, yung mga pinapagkain na binibili namin, konti-konti lang. Kasi para matikman mo lahat. Kasi sobrang dami. Ang dami talagang food na pagpipilian ka. Hindi ka magugutom. Kahit lumakad ka ng lumakad, bawat hakbang mo, may pagkain kang makikita. So, dito kahit busog ka na, kakain ka pa rin kasi nga malamig. Hindi ka gutom, giginawin ka lang. Ayun. Pero jokes inside, ang sarap pala ng ganitong lakad, no? Walang rush, walang deadline. Hala, ang sarap talaga, di ba? Breathe, Baguio. Sabi, breathe, huminga ka. So, walang rush, walang deadline. So, iniisip ko, hala, ang sarap. Sana mga 1 buwan tayo dito. Ang iniisip mo lang kung bibili ka ba ng strawberry taho, kahit kabibili mo lang kanina. Ayun, mga ganong level. So, dito ko rin na-realize na ang Baguio, hindi lang tungkol sa lamig o sa pictures. Ito talaga yung lugar na kahit pagod ka na, sasabihin mo pa rin na, sige pa,
isang ikot pa. Kahit alam mong magsisisi ka mamaya kasi ang sakit na ng tuhod mo. Pero hindi ka man lang papawisan talaga. Dito lagi kang fresh. Kahit lumakad ka simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, wala, presko ka pa din. Grabe. Oo, yung buhok ko nga dyan eh. Diba? Kung nandito ako sa Lucena o nasa Manila, buhaghag na yan. Talagang napakalagkit na. Pero dyan, siguro kahit 3 linggo akong hindi maligo, fresh pa rin ako. Charis! So, ayun lang. Kaya kung gusto mo talaga ng adventure, may kasamang hingal, medyo sisipunin ka ng konti, ay, girl, i-Baguio mo na yan. So, ito yung Baguio experience na talagang masaya, malamig, nakakapagod, pero worth it. Lalo na pagkasama mo ang iyong mahal. Yes! Talaga naman, napakasarap talaga. So, ayun. Ito nga, nag-bike-bike naman kami dito sa Burnham Park. Kung mapapansin nyo, medyo nagtatakip silim na, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. So, ito nag-bike-bike kami dyan. Kunwari, expert yan. Kahit wala kang lisensya dito, pwede ka mag-drive. O, diba? So, ang dami namin kasabay dyan. Sige, itulak mo. Itulak? Ano itulak? Ipadjak mo. Ganun ang sinasabi ko. So, tawan-tawa nga kami kasi sabi ko, huy, dandahan naman. Baka tayo makabangga. Wala pa tayong lisensya. So, ayan, nag-try din ako. Sabi ko, ako naman, gusto kong pa-try. Pero grabe, nakakailang pedal pa lang ako. Wala na, bagsak na yung aking tuhod. Anyway, bumalik na ulit kami dito sa Mailaw. Sabi namin, sundan natin yung ilaw kung nasaan yun. At pagkakita namin, grabe, ang saya. Kasi pagkadating namin dito, inabutan namin yung fireworks. Hello, di ba? Napaka-romantic. Ano ba kasi? Ayan, ang ganda-ganda nga talaga. Naabutan namin yung fireworks na to. Siguro mga nasa 5 minuto din to. Grabe, para kami nasa Disneyland. Pero huwag ka, Baguio lang yan. Ayun, di ba? Ang sarap talaga ng feeling dito. As in, wala akong masabi kundi laging ang sarap, ang saya. Ang sarap balikan. Parang ang sarap mag-vacation dito mga 1 taon. Oo, mga 1 taon. Di ba? Yung mga nakalive ka na 1 taon. Ang sarap, grabe. At nasaktuhan pa talaga namin na nakausap namin yung mga taxi driver dito na dito lang talaga nagsimula yung lamig na pumapalo ng 13 degrees Celsius. Imagine mo yun. Yung aircon nga na naka 16, nakakalamig na lamig ka, o kaya 21 na aircon. Ito pa kayang 13. Dito talaga parang buong lugar naka-aircon. Grabe, isipin mo yun. Kaya napakaganda talaga sa Baguio. Wala akong masabi, ang ganda. Tapos nakita pa namin dito si Mayor Magalong na yung idol kong mayor. O diba? Ang saya. Nakapagpa-picture kami. At ito, umakyat din nga pala kami sa SM. Sa pagkakataong to, nasa SM na kami. SM City Baguio. Ang SM na walang aircon. Alam mo parang ayoko na rin umalis dito sa loob ng SM kasi dito ko lang na-feel yung mainit-init. Kasi pag lumabas ka talaga, nandun talaga yung sobrang lamig na parang hindi mo kakayanin. Sabi ko nga sa inyo, tagos hanggang buto, tagos hanggang kaluluwa yung lamig. Yan, pag nandito ka sa part na yan, kitang-kita mo yung buong city, tapos makikita mo, uy, doon tayo galing. Uy, nakikita mo yung hotel na yun. Yun yung hotel natin. Ang layo, grabe talaga yung nilakbay namin. Hindi ko alam kung ilang kilometro na yun, pero sobrang layo na. Pero wala, talagang mas masarap maglakad kasi mas mafe-feel mo yung mga dinadaanan mo, yung streets mo. At tingnan mo naman, ang lamig-lamig na, pero nagyaw-yaw pa din kami. Sabi na, tara magyaw-yaw tayo. Pero syempre hati na lang kami kasi nga, just ko isang subo mo pa lang, parang nilagay ka sa freezer. Ganun yung feeling. Pero masarap. At ayun, ayan, nginig na ako dyan, girl. Kaya naman talaga. Pero walang halong pagsisisi kahit lamigin ka pa dyan, kahit hingalin ka pa dyan, kahit yung binti mo ay manigas na sa kakalakad. Wala. Ang sarap pa rin ulitin ng Baguio experience na to. At napakasarap na experience namin yung ganito. At syempre, kaya kami nagstay din dito sa may Baguio, SM City Baguio. Kasi noong time na yan, hindi pa open yung night market na nagsisimula ng 9 p.m. until 2 o'clock a.m. So ito, bumaba na nga kami. Ayan, lakad ulit, girl. Ayan, pagdating namin dito, grabe, sobrang daming tao. So Baguio experience na kain dito, kain doon. Yan. So andito kami sa Baguio para mag-sightseeing. Pero ang totoo, food trip talaga to, yung lakad, side quest lang yun. Unang rule sa Baguio, kahit kakakain mo lang, pag may nakita kang pagkain, kakain ka ulit, hindi ka busog, giniginaw ka lang, trust me. Syempre, hindi rin mawawala dito yung mga isaw. At saka yan pusit na inihaw. Napakasarap, grabe. Sa unang tikim mo pa lang, gusto mong ulitin at pakyawin lahat. May mga balot pa dito, may mani. Alam niyo yung usong balot na ginigrid na nilalagyan ng kung ano-ano.
Ayun, masarap siya, grabe. Tapos ito meron ding mga corn, ganyan. So basta sinasabi ko sa inyo, hindi ka magugutom dito, giginawin ka lang. Kaya dito guys, after ilang kain, hindi na kami naglalakad para mag-explore, naglalakad na lang kami para tunawin ang kinain, para makakain ulit, ganon. Pagdating ng night market, akala mo tapos na, hindi. Dito mo maririnig ang boss sa utak mo na isa na lang, promise. Pero alam mo sinungaling ka kasi kakain ka ulit, ganon. At alam nyo guys, sa Baguio, tinuruan tayong huminto sandali na hindi kailangan bilisan ang lahat. Minsan, sapat na ang malamig na hangin, tahimik na lakad, at paalala na okay lang mapagod basta marunong kang magpahinga. At heto pa ha, kung may lugar na kaya kang yakapin kahit hindi ka kilala, sus, Baguio yun. Malamig ang panahon, pero mainit sa alaala. At dito sa Baguio mo marirealize na hindi lahat ng problema kailangan solusyon agad. Yung iba kailangan lang ng jacket, pagkain, at konting lakad para gumaan ang loob. At alam nyo, dito sa Baguio, natutunan namin na hindi lang pala lugar ang pinupuntahan, kundi ang taong kasama mo sa bawat lakad. Pagkatapos ng wedding namin, mas malinaw na kahit mahaba ang akyatan, kahit malamig ang panahon, kaya ang lahat basta magkasama. At kung may tinuturo man ng Baguio sa amin bilang mag-asawa, ito yon. Hindi kailangan perpekto ang biyahe. Basta sabay kayong naglalakad, basta sabay kayong napapagod at sabay nagpapahinga. Sa dulo ng araw, hindi lang ang mga tanawin ang inuuwi namin, kundi ang alaala na kahit saan kami dalhin ng buhay, pipiliin pa rin naming maglakbay ng magkasama. O, diba? At ito pa ha, ito pa. Baguio reminds us that growth, like this city, comes with climbs. Yes, puro akyat, puro hingad. Pero pagdating mo sa taas, may intindihan mo kung bakit sulit ang bawat hakbang. Thank you guys, hanggang dito na lang ang vlog namin ito. Pero abangan nyo ang mga susunod dahil may part 3, 4, and 5 pa ang aming vlog na to. See you! Thank you sa panonood!